Hallelujah. Isa pa mong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, oh Lord, we thank you. We adore you. We glorify you. We give you glory. We give you praise. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Merry Christmas! God is good, amen? God is so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pinagpala po ang bawat isa. Pinagpala ang bawat sambahayan, bawat tahanan, talagang Kapampangan. Pinagpala po tayong lahat. Hallelujah. And congratulations! Ito po yung ating pinakahuling madaling araw ng ating pagsamba. Kaya pakisabi sa iyong katabi, congratulations! You are blessed because of Jesus Christ. Amen? Maupo na po tayo. Hallelujah. Sa lahat po ng ating mga kapatid na maagang nagising sa inyong pag-tune-in, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa mga hindi po man natutulog pero gising na, the Lord bless you. Hallelujah. Sa bagalang po ngayon, talagang punong-puno na tayo. Amen? Sa baba, sa taas. Pwede mong pakikuha natin ating mga kapatid na hindi nagsawang kakapunta rito every morning. Hallelujah. Alam ba, meron akong good news sa inyo. Kamakailan pa po ito. Yung sa Pampanga ngayon, yung pong COVID, zero transmission tayo. Ang Pampanga, ang San Fernando, zero transmission. Amen? At ang natatransmit ngayon, joy. Amen? The joy of the Lord. The presence of God. Hallelujah. The healing power of the name Jesus. Kaya nga po sa ating pong lugar ngayon talagang parang respeto na lang yung ating pagmamas. Paglalagay ng face mask. But we are zero transmission. Actually, mula nang tayo ay magkaroon tayo dito ng face-to-face, no, lahat ang dumadaho dito, wala isa man sa atin ang nagka-COVID. Every time we come, we gather together as a church, the heaven is open. And the healing presence of God is being experienced sa buhay po natin. God is so good. Amen? Glory to God. Salamat po sa Panginoon at ako po ay napahintulutan niyang tumayo sa inyong harapan. This last day po ng ating simbang madaling araw. Salamat din po sa mga nag-greet ng happy birthday sa akin. Hindi ko lahat masagot. The Lord bless you po. Thank you for your prayers. Salamat po sa iyong pagmamahal. At ako ay 57 years old na. Glory to Jesus. Ngayon, dito natin tatapusin yung ating pong napakagandang naging tema natin sa ating pong simbang madaling araw. It's about the unveiling the mystery of Christmas. Pag sinabing unveiling, no, parang revelation yan. Yung hindi natin dating alam, nakikita natin. Alam mo, napakarami, sabi nga po ni Bishop Oral kahapon, marami mga abstract sa Christmas. Na kung minsan nakatingin na lang tayo doon sa manger, nakatingin lang tayo doon sa star, sa Christmas tree, di ba? Kung minsan sa mga regalo. Pero napakaraming mga bagay na ating pwedeng makita sa Paskong ito. Na nire-reveal kung ano yung strategy ng Diyos, kung ano ang plano ng Panginoon sa ating kapanahunan hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Kaya nga po, sino po sa inyo nagkaroon ng revelation, ng unveiling, yung mga hindi mo dating naunawan, naintindihan mo ngayon. Taas ang kamay. Amen. Praise God. Palakpakan si Lord. At yung pong walang naintindihan, walang nakuha, mag-pray tayo. At ulitin natin. Nasa Facebook po ito. Punta kayo sa Christ in You, Faith International Ministries. And then, i-click yung video. Doon, di ba? May video doon. No? Video. Lilitaw lahat ng mga video natin doon. Ng mga live recorded worship services natin. Now, sa ating pag-aaral, unveiling the mysteries of Christmas, ang unang nagturo si Pastor Herbert, the mystery of His birth. Kaya parang Herbert, birth. Sa totoo lang po, hindi naman talaga December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Walang nakakaalam. Pero Pastor, bakit tayo nagse-celebrate? Ang ating pinagdiriwang, may pinanganak. No? At actually, niredeem yan ng mga naunang Kristiyano. Kasi dati, ang December 25, pagsamba yan sa kalang Diyos. Yung gift-giving pagsamba. Eh dahil yung mga Kristiyano, walang ginagawa. No? Ang ginawa, niredeem nila yan.
sinelebrate nila ang Pasko, December 25, para yung paganong pagdiribang mawala at masentro sa anak ng Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya natubos, na-redeem, binawi natin. Kasi wala naman talagang original kay Satan. Walang original sa kaaway. Nagnanakaw lang sa Satan, kumukopya lang. Lahat ng araw ang Diyos ang gumawa. At kung minsan may mga Kristiyano, sabi nga ni Paul, pinili nila yung araw ito, mas mahalaga sa araw na ito. So, nasa atin po yan. Ngayon po, pangin ng mga sentinel, kung ikaw ay diriwang ng kapanganakan ni Jesus, March o kaya April, kamamatay pa lang, di ba? Tapos, magse-celebrate na naman. Anyway, ang dami nating nakita about the birth of Christ na naituro ni Pastor Herbert. And then yung naituro ni Pastor Bernard, the mystery of fulfilled prophecy. Diba, napakadami. 700 years ago, Isaiah 7:14, inihula na ng isang birhen ng mga anak. Medyo napakalayo. Yun, 700 years before the actual birth of Christ, no? Nahula na mayroong ipapanganak, maglili ang isang birhen. Now, yung prophecy, napakahirap niyan, yung hula. And lahat ng nahula sa Bible about the first Noel, the first coming of Christ, lahat ay natupad. Kaya kung nangyari po yung mga hula sa kanyang first advent, sa kanyang unang pagparito, lalong matutupad yung kanyang pangalawang pagparito, the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen? At malapit na po yun. And then natin nakita the mystery of Joseph's dream. Ang ganda po ng pagkaturi ni Pastor Glenda dyan, talagang pinakita niya yung 4 na panaginip ni Joseph the Carpenter, na kung saan ating nakita po doon na noong unang panahon kasi hindi pa kompleto ang Bible, wala pang Bible, no? God always finds a way. Palaging naghahanap ang Panginoon ng paraan para iligtas ang kanyang mga anak, para i-guide sila at huwag silang mapahamak. And now we have the Word of God, the Bible, to guide us in all your ways. Acknowledge Him, sabi nga ng Proverbs, and He will direct your path. And then sabi ng panglima po, si Pastor Rico, panglima ba yan? The mystery of Simeon's prophecy. Binanggit doon that this child is not an ordinary child. Na doon, reveal kay Mary ang lahat ng mangyayari because of this child. No? Dahil sa batang ito. Pang-apat na yan, po. Pang-apat, si Pastor Rico at Pastor Asian. Na nakasalalay dito yung pagbangon at pagbagsak ng lahat ng bansa. Ganon ka-powerful yung binanggit na prophecy ni Simeon. And then, the mystery of incarnation. Pag sabi incarnation, incarnate, nagkatawang tao. This is so very impossible sa ating human comprehension. The infinite God become finite, sabi nga, no? So that we can have an intimate relationship with God. Intimacy with God. Nagkatawang tao siya. Incarnation. And then the mystery of a star. His star, ang kanyang bituin, ang kanyang tala. It is supernatural star. Ang ganda ng pag-explain ni Pastor Phil, na yun ang nag-guide sa mga wise men, magi, para matuntun si Jesus. And it took them 2 years. No? Kaya po nang makita na yung bata, hindi na siya baby, bata na siya. Hindi na siya child, no? O hindi na siya baby, child na siya, no? O bata na, mga 2 years old. Sinamba nila ang Panginoon. Kaya yun po yung mga wise. Alam nila kung saan hanapin ang Messiah. And then the mystery of His origin. Si Pastor Sion. Akala ng iba, created si Jesus. May pinagmulan. Wala siyang pinagmulan. He is no beginning, He is no end. He is the Alpha and the Omega. No? Wala siyang beginning. Hindi siya nagsimula nung Pasko. Even before the creation, wala pang lahat. The Word, Jesus, existed already with the Father. The Father, Son, and Holy Spirit, nandiyan yung Trinity. Alright? Kaya nga po, yung mga mystery ito na-reveal sa atin. And then the mystery, ito, dito na tayo. Ay, hindi. Hey, Pastor, kahapon, sinong na-bless? The mystery of Jesus' silent years.
Marami mong gumawa ng mga aklat, ng mga aka-aka. Patungkol po nung 12 years old si Jesus hanggang nung siya 30. In other words, 18 years yun. Tahimik, walang binabanggit ang Bible. So kuminsan kung ano-ano ang inisip ng ibang mga tao. Actually, kung pag-aaralan mo talaga ang Bible, tahimik din noon ng Panginoon. Nag-submit, nag-aaral, no? Naging kalpintero. Pero yung kanyang mga kapatid, alam na nila, kilala si Jesus. Kaya nang siya'y mangaral sa Nazareth, hindi siya mapaniwalaan ng kanyang mga kapitbahay. Di ba sabi ito yung anak ng karpintero? In other words, hindi nagpunta ng India si Jesus o ng Tibet o nag-aral ng kung ano-ano. Nandun lang siya. No? Obscure. No? Ordinary. Nakatago. Nakita natin, that is God's strategy to protect Jesus. Kasi pinapanganak pa lang siya. No? Gusto na siyang patayin nag-aaway. Nang may panganak na, gustong patayin ni Herod. Kaya para maprotektahan ng Panginoon, tinago siya. Tinago siya ng Panginoon. Hindi siya nakilala as the Messiah. Na-reveal lang siya na siya yung Messiah, the Son of God, nung siya mabaptize na ni John the Baptist. Amen? Kaya mga kapatid, ang ganda ng mga topic natin. At dito na po tayo. The mystery of His name. Ano bang nasa pangalan? Mahalaga yung pangalan. Ang yung mga pangalan may mga meaning. At yung pangalan ng ating Panginoon Jesus, napakahiwaga, napakasimple ng pangalan niya, kung ating titignan, very common in that time, and yet kakaiba. Now, nang silang, may nagpagkitang angel. At sinabi, magsisilang siya ng isang bata. Sabi sa panaginip kay Joseph, batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa ngalang mga kasalanan. Yan kasi ang ating pinaka-greatest problem, sin. At sa ating pinaka-greatest problem, ang Diyos lang ang pwedeng mag-solve. Kaya binigay niya ang greatest solution. Walang iba, kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoon Jesus. Now, sabi ko kanina, the name Jesus was quite popular in first century Judea. Noong una, popular yan. Actually, pati po yung pangalang Judas, popular po yan. Kaya ang pangalang Judas, pag pinag-is Judas, babanggitin yung kanyang lugar. Judas Iscariot. Kasi ang ibig sabihin ng pangalang Judas, Yahweh, be praised. God be praised. Yung po ibig sabihin ng pangalan Judas. Kaya lang, wala na po kayo sa ating ngayon na nagpapangalan sa ating mga anak na Judas. Diba? Kasi pinapangit ni Judas ang pangalan, no? At kumisan tayo din po, nag-iingat din tayo sa paggamit ng pangalan ng Jesus. Pero marami rin ngayon ang pangalan ni Jesus. Kasi nga po, common po yan. Kaya si Jesus, madalas ang tawag sa kanya, Jesus of Nazareth. Kasi doon siya lubaki. O doon siya pinarapesay sa Bethlehem ipapanganak. Kasi doon ang propesya na ang Messiah ang tagapagligtas. Ang sisilang na hari ng mga hari ay ipapanganak sa Bethlehem, sa house of God, sa house of bread. No? Pero tinago siya ng Diyos. Dinala pinapunta sa Nazareth. Bakit? Sabi nga ng mga magagaling, mga scholars, sabi na, meron bang magandang nanggagaling sa Nazareth? So ang Nazareth merong bad reputation. Kaya pag sabihin, Jesus of Nazareth, sa panahon yun hindi maganda. Wala kang asenso, wala kang mangyayari sa'yo. Ano? So kasi nga po, tinawag ng Jesus of Nazareth kasi very ordinary yung pangalang Jesus. Very common. Pero, but when it is given to this child, prophesied long time ago, bakit naging powerful at naging makapangyarihan, full of authority ang pangalang ito? Naging iba na yung pangalang ito. So sabi nga po, sa Philippians chapter 2, nagkaroon ng revelation, si Paul, na ang pangalang ito, ang pangalang binigay ng Ama. Sabi niya sa Philippians chapter 2, verse 9 and 10, the name that is above every name. This name, Jesus, na ordinaryo sa panahon po yun, it became the name above every name. Nakikakaibay ng pangalang Jesus. So that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. So, ito yung pangalang ibinigay na higit sa lahat ng mga pangalan. At sa pangalang ito, lahat ng tuhod ay luluhod.
yung mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At magsasabing siya ay Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Now, there is a mystery. Why our Lord's name was so powerful? Anong misteryo sa likuran ng pangalang Jesus? Ngayon, mag-iiba yung ating pagbigkas ngayon, pagkilala sa pangalang Jesus. Kasi it will reveal the mystery behind the name Jesus. Una, His name, Jesus, reveals the mystery who God is. Ihahayag, ang pangalang Jesus, inihahayag yung lihim, misteryo na hindi alam noon. Ngayon, nahayag na ngayon kung sino ang Diyos na ito. We can only have a knowledge. Magkaroon lang tayo ng totoong kaalaman patungkol sa Diyos pag nakilala mo si Jesus. Sapagkat ang kanyang pangalan ito, nire-reveal kung sino ang totoong Diyos. Sabi nga riyan, the name Jesus means Yahweh saves or Yahweh is salvation. Transliterated, from Hebrew and Aramaic, the name is Yeshua. Pag sinabi niyan, pag yan ay galing kasi sa salitang Hebreo at Aramaic, at yan ay Yeshua. Yung Jesus ay Yeshua. This word is a combination of Yah. Kasi sa salitang Hebrew kasi walang J. Yeah. Pati kayo yung pagbigkas sa salitang Hebreo kasi hindi naman siya Jesus. Sa Aramaic, hindi siya Jesus, kundi Jesus. Mamaya, makikita natin. The word is a combination, pinagsamang Yah. Yun ay abbreviation ng Yahweh. Yung Yahweh. Praise Yah, praise Yah, praise Yahweh. And the name of Israel's God. Yun po yung pangalan ng Diyos ng Israel, Yahweh. Na nakabagay sa Exodus chapter 3, verse 14. And the verb Yasha, Yasha meaning rescue, deliver, or save. Yahweh saves, Yahweh deliver, Yahweh rescues. Amen? Yan po yung pangalang Jesus. This is the mystery behind the name Jesus. Kaya lahat ng tuhod, lahat ng labi, magsasabi, luluhod ng mga tuhod, labi magsasabi siya ay Panginoon for the glory of God the Father. Now, the English spelling of the Hebrew Yeshua is Joshua. Pag ginawa mong English yung Yeshua, naging Joshua na siya. Although wala talaga ng J, pero sa English meron tayong J. Joshua. But when translated from Hebrew into Koine Greek, pag sabing Koine Greek, common Greek, karaniwang salitang Grego, the original language of the New Testament, yun po, the name Yeshua became Jesus. Jesus. Hindi Jesus. Jesus. Kaya the English Jesus becomes Jesus. Pwede rin yun, Jesus. Thus, Yeshua and correspondingly Joshua and Jesus mean Yahweh saves or the Lord is salvation. So it reveals the heart of God, the plans of God, the purposes of God. Dala-dala ang pangalan ng Jesus dito. Kaya napaka-special. Binanggit, Joseph, huwag kang magkakamali. Bagamat maraming pogi ngayon kasi kung minsan may mga tatay, nanay, pag maganda, may mga sikat, tatawagin sa pangalan ng mga artisang sikat, di ba? No, sa panahon yung salita Jesus, very common, ordinary, pero yan pa rin yung papangalan mo, Jesus. Yeshua, Jesus. Bakit? I-reveal niyan kung sino ang Diyos. Hallelujah. Kaya this is the mystery behind the name Jesus. Jesus. Now, alam ba kung sino ang Jesus ito? Jesus is the Yahweh or the great I am of the Old Testament. Na nagpakikita sa burning bush kay Moses. Nang sabihin ni Yahweh kay Moses, ialis mo ang bayan ko. Pumunta ka kay Pharaoh. Panginoon, sabi niya, baka hindi sila maniwala. At baka itanong, anong pangalan mo? Anong sasabihin ko sa kanila? Paano mo masasabi nagpakita ang Diyos sa iyo? Kasi sabi ni Moses, sabi ni Yahweh, ikaw ang inuutusan ko. Para saan maniniwala na ikaw ang nagpakita sa akin at sinugo mo ko?
Anong pangalan ang babanggitin ko? Alam ba kung anong pangalan binigay ni Diyos? I am that I am. No? I am that I am. Actually, yan po yung Yahweh. No? Covenant name of God, Yahweh. Ang iba tinatawag Jehovah, pero Yahweh. Kasi walang J. Okay? So, doon pa lang sa burning bush, na mangusap ang Lord kay Moses through the burning bush, yun na si Jesus Christ. The pre-incarnate Christ. Siya na yung I am. Kaya, before Abraham was, I am. Sabi niya, ako na. Kaya yung sinabing, yung sa Exodus 3:14, ako nga. I am that I am. Maging yung pong pillar of cloud by day. No? Yung cloud by day and the pillar of fire by night. Di ba nang umalis sa Egypt, palagi may nakasubaybay sa kalang ulap. No? At pagkatapos, meron ding paggabi naman po, yung haliging apoy ang sumusubaybay sa kalang. Alam ba kung sino yun? That is also the manifestation of our Lord Jesus Christ. Nandun na si Jesus. Sabi nga sa Exodus chapter 13, verse 21 and 22, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw sa pagitan ng haliging ulap, at kung sa gabi sa pagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unaan nila ang haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Actually, kung susundan natin yung mga pangungusap ni Pablo, ang pagtuturo, no? Nire-reveal ni Paul that this is the Lord Jesus Christ. He is the pillar of cloud. He is the cloud by day and the pillar of fire. Haliging apoy sa araw. Now, siya rin po yung bato. Kaya pag binagit, kung sino si Jesus, siya yung Yahweh sa Old Testament na nagpapakita, sumusubaybay sa bansang Israel nang sila'y alisin sa Ehipto, dumaan sa disyerto, hanggang sila'y makapunta ng Promised Land. Now, Jesus is the rock that followed them. Siya rin po yung batong sumusunod sa kanila. Sabi nga riyan, for they drank from the spiritual rock, spiritual na bato, that followed them, na sumusunod sa kanila. And the rock was Christ. Ang bato nyo, sabi ni Pablo, ay si Kristo. Kaya nga po, noon hindi maintindihan. Pero nang nagpagkatawang tao siya at binigyan ng pangalan, Jesus, Jesus, Yeshua, Yahweh. No? Pinapakita na kung sino ang Diyos. Kaya sabi sa John 1:18, no one has ever seen God, but the unique one, yung natatanging isa, who is himself God, na siya mismo ay Diyos, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. So without the Son, without Jesus Christ, we can never have a true revelation of God. Ngayon, pinakilala ng Jesus na ito kung sino ang Diyos. In other words, His name, the mystery behind the name, it reveals who God is. Sabi nga sa wikang Tagalog, ang ganda ng pagkasabi, kailan may wala pang nakakita, taong nakakita sa Diyos. And that's very true. Hindi mo sabihin makita, mamamatay ka. Alam po, yung lang pong eyewitness, ang pwedeng mag-witness. Di ba? Yung lang pong nakakita, nakatikim, nakahipo, yun ang pwedeng magsabi kung ano yung nakita, nahipo. No? Nasaksihan. At wala pang nakakita sa Diyos. Kaya lahat tayo walang authority to explain God. There is only one who can reveal God, explain God to us, ang kanyang anak. Sabi niya, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. So itong Jesus dito ang nagpakilala sa Ama. Kaya nasabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. No? Kaya Jesus ang pangalan. I-reveal sa atin kung sino si Yahweh, kung sino ang Diyos na ito. Amen po ba? Kaya without Jesus Christ, kung wala tayong pakilala sa Kanya, walang relationship, you can never have a true knowledge. Wala tayong toong kaalaman kung sino ang Diyos na ito na atin tinatawagan. Now, pangalawa po, His name, the name Jesus, reveal the mystery of God's plan to save people. Dito pinakita, sa pangalang Jesus na ito,
kung paano ang paraan ng Diyos, ang kanyang plano para iligtas ang kanyang bayan. Sabi nga riyan, sa ating teksto, maglilihi ang magsisilang siya ng isang batang lalaki. At Jesus ang ipapangalan mo sa kanya sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kalang mga kasalanan. So, si Jesus, ang pinakaparaan ng Diyos. Dito nandoon lahat ng kanyang programa, kaparaanan, plano, kung paano maligtas ang tao. Nakasalali lahat kay Jesus. Kaya yung pangalang Jesus ay napaka-powerful. Ang sabi nga riyan sa NLT, and she will have a son, and you are to name him Jesus. For he will save his people from their sin. Alam ba yung save dyan? Sa Grego, sodzo. No? Zodzo. Ibig sabihin, to save a suffering one or perishing one. Pag hindi mo na anak, no? Di ata nakalagay yung aking doon sa baba. Pag sinabing zodzo, no? Siya ang nagdi-deliver sa atin. No? Nagsisave sa atin sa kapahamakan, sa kahirapan. To make us, to heal from disease, to make us well, heal, and restore health. In other words, nakapaloob sa pangalang Jesus ang lahat ng yan, yung pagliligtas na gustong iparanas ng Diyos sa atin. Kaya nga po sa kanyang pangalan, may kagalingan, may kapatawaran, may kaligtasan, may kalayaan. Sapagkat nakapaloob lahat sa pangalang Jesus. Yung gustong gawing pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi lang yung tayo mapunta ng langit. Even now, pwede tayong maligtas sa kapahabakan, sa mga danger, sa mga karamdaman. Pwede tayong gumaling, pwede tayong ma-deliver, ma-preserve yung ating health by the power of the name Jesus. Kaya pag ikaw ay umaharap sa mga pagsubok, sa mga aksidente, sa mga anumang klase, just call on the name of Jesus. Whoever shall call on the name of Jesus will be saved. Amen. Just call the name Jesus. Jesus help me. Jesus save me. Jesus deliver me. There's power in the name of Jesus. Hallelujah. Bakit po? Ang Jesus dito, siya ang kordero ng Diyos. Sabi nga ni John the Baptist, siya ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. This Jesus is the Lamb of God. Siya ang sakripisyo para tayo maligtas, mapatawad. At walang ibang kaligtasan na ibinigay ng Diyos para tayo maligtas, kundi sa pangalan lang ni Jesus. Sabi sa mga Gawa 4:12, at sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Ay walang kaligtasan. In other words, ang tanging kaparaanan ng Diyos para tayo maligtas, na kay Jesus lang. There is no other way for a man to be saved. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit. Pangalan naman, ang binanggit. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. And there is only one name, and His name is Jesus or Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya, kinlaim ni Jesus. Ano sabi ni Jesus sa John 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pagitan ko. It reveals the mystery of God's plan to save people. That name Jesus. Sa Kanya lamang tayo pwedeng maligtas. Sabi nga sa mga Gawa, 10:43, Acts 10:43, si Kristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta. Amen? Maging sa Old Testament. Siya na ang tinutukoy ng mga propeta. Nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pagitan ng Kanyang pangalan. At anong pangalan niya? Hindi ko marinig. Isigaw natin. Anong pangalan niya? So walang ibang paraan para tayo mapatawad. Sapagkat iisa lang ang binabagit ng mga propeta.
nang ipahingin nila yung mga sumasampalataya sa kanya, ipatatawarin. No? Sa kanilang mga kasalanan, sa magitan ng ano, ng kanyang pangalan. Hindi sa pangalan ng reliyon, o ng isang bishop, o ng isang sinamang tao. May nagsabi, nagkiklaim, pag hindi daw pinirmahan ng pangalan mo, hindi ka mapapatawad. Sapagkat siya daw yung appointed. Huwag kayong maniwala doon. Isa lang ang appointed Son of God. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Ang iba, Antikristo na yan. Hindi na sa Diyos yan. Isa lang ang pangalan. Walang iba ang pangalang Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. Now, pangalo na tayo. Matapos. Lahat ng inaantok, gising. Lapit na. Okay. Alam ko, napuyat kayo. His name reveals the mystery of our hope. Yung hiwaga ng ating pag-asa. Meron tayong pag-asa. And His name reveals. Sabi nga sa Colossians 1:27, God wanted His people throughout the world to know the glorious riches of this mystery, which is Christ living in you, giving you the hope of glory. Noon hindi ito alam ng mga Jews at hindi alam ng mga Gentile, na tayo mga Hentil dahil kay Jesus. Pag sinabing Kristo, hindi na pili Jesus, that's the given name. Yung Christ, yun ang kanyang title. No, yun ang kanyang trabaho. Jesus, yung pangalang Jesus, it reveals who Jesus Christ is. He is the Son of God, the Yahweh. No? At yun namang Christ, hindi yun apelyido. Yun po yung kanyang title bilang isang anointed, pinili, anointed. No? Son of God, the Christ. At tayo ngayon, dahil kay Kristo, kay Jesus Christ, tayo ngayon ay may pag-asa. This name, Jesus Christ, reveals the mystery of our hope. Hindi na mystery. Kaya tinatawag na mystery, dati hindi alam. Even the Old Testament prophet, hindi nila alam na tayo mga hentil ay tagapagmana. Ang alam lang nila noon, ang iniligtas mga Hudyo lang. Sila lang bayan ng Diyos. Pero ngayon, dahil si Jesus ay nasa atin, tayo din ngayon, kagaya nila, ay may pag-asa. Hope of glory, Christ in you. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sabi nga sa magandang balita Biblia, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang iwagang ito para sa mga hentil. Walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. This is our destiny. This is our hope. To be glorified. To share the glory of God through our Lord Jesus Christ. Yan ang pangalan ng ating church. Christ in you. Amen? Hiwaga noon yan. Ngayon hindi na hiwaga. Hindi na yan misteryo. Nahayag na sa atin. Hallelujah. At panghuli po, His name reveals the mystery of God's unconditional love. It reveals the mystery of God's unconditional love. Dati ang pwedeng maligtas lang yung ang mahal lang ng Diyos. Dati kung ating titignan, parang yun lang mga pinili niyang bansa. Ang Israel. Ngayon, nang dumating si Jesus, lahat ng tao sa mundo, sino man sila, pwede na silang maging katanggap-tanggap. Pwede nang maligtas because of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unconditional love. Sino man tayo, because of Jesus Christ, pwede na tayong tanggapin ng Diyos, mahalin ng Diyos. Hindi dahil maganda ang lahi mo, ang nation mo, hindi dahil ikaw ay isang Hudyo, kundi dahil kay Jesus Christ. Sino man tayo ngayon, katanggap na tayo. Noon, mahirap gawin yun. Hindi pwedeng magawa ng Diyos Ama. Pero nung dumating ang kanyang anak,
Tinubos tayo, namatay siya. Lahat ngayon sasampalataya sa kanyang anak. Unconditionally, God can accept you. God can love you because of our Lord Jesus Christ. Amen? Ito po yung mystery behind the name of Jesus. His name reveals the mystery of who God is. Sino ba ang Diyos? And now, we have a knowledge, a revelation kung sino ang totoo Diyos. His name reveals the mystery of God's plan to save people. His name reveals the mystery of our hope and reveals the mystery of God's unconditional love. Bakit tayo pwedeng mahalin ng Diyos? Samantalang makasahan tayo, napakarami na tayo. Bakit niya tayo pwedeng yakapin, mahalin at tanggapin? Dahil kay Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Oh, come, let us adore Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. We will worship you. We will adore you, Lord Jesus. For you alone our hope. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming buhay. Hallelujah. Maari meron dito sa online at sa mga nandito ngayon sa church, maaring nakamulatan mo lang ang pagpunta sa church. Pero wala ka pang totoong pagkakilala kay Jesus. Hindi ka pa saved. Hindi ka pa ligtas. Wala ka pang relasyon sa Panginoon Jesus. Sa oras na ito, na-reveal kung sino si Jesus. Siya lang ang ating tanging pag-asa. Sa Kanya lang tayo makakasumpong ng kaligtasan, ng kapatawaran. Taas mo yung kamay. Sabihin mo, Lord Jesus, iligtas mo ako. Lord Jesus, baguhin niyo po ako. Lord Jesus, sumasampalataya po ako sa inyo. Save me. Heal me. Deliver me. Rescue me. Lord Jesus, I receive you as my Lord and my Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the forgiveness of sin. Thank you for the healing. Thank you for the miracle. I will worship you. I will adore your name. Sige po, sampahin natin siya. The Lord, oh, come.
nagbigay ng mga prayer requests. Believe that there is power, there is healing, there is sozo in the name of Jesus. Hallelujah. Cancer man yan, COVID man yan, ano man yan, pneumonia, mga bara sa artery sa puso, karamdaman man sa bato, diabetes man yan, in the name of Jesus. Narinig mo ngayon yung power, the mystery behind the name Jesus. Why it is powerful. Ang sabi ni Jesus, in my name, you shall cast out devils. You will heal the sick in my name. You will heal the sick. You will lay hands. Sabi niya, ipapatang niyo yung kamay sa may sakit sa gagaling. Sa aking pangalan. There is power in the name of Yeshua. Yeshua, Jesus. Jesus, Savior, Son of the living God. At mga may problema sa kanilang mga tahanan, ano mga espiritong gumagambala, ano mga espiritong hindi mula sa Diyos. At ano mga karamdaman, kahinaan meron kayo, sinasaway ko in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Be healed, be restored, be delivered in Jesus' name. In the name of Jesus, begin to thank God, begin to worship the Lord. Receive your miracle, receive your healing. Hallelujah. We thank you, Jesus. Father, we adore you, we love you, we give you glory, we give you praise. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We give him all the what a beautiful name. What a powerful name, Jesus. We give him all the praise, all the glory. Salamat po, lalo mong inahayag, pinapakilala kung sino si Jesus sa aming mga buhay. Father, we thank you today. We honor you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat tayo magsabi na, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. Hallelujah. Give me the praise. Tayo may mga muna po. Pastor John, tayo dara ko sa pagkahan doon. Pastor John, hindi pa tayo naghandog, di ba? Yan. Bagay ng ating pagsamba is to honor God through our giving. Yan po'y kusang loob. No? Hindi to persahan. Praise God. Sa oras pong ito, ating pong ipahayag. Let us express our love, our devotion to our God through our giving. Amen. Ganyan po ipinahayag ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin nang ibigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Kaya nga may John 3:16. Alam niyo po ba, meron din po John 3:16 sa pagkakaloob
Amen po ba mga kapatid? Sabi nga po, gayon na lamang ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya ating ibinibigay ang ating pinakamainam na andog. At ang sino mang sumampalataya ay maniwala sa Kanya ay hindi maghihirap, kundi magkakaroon ng masaganang buhay. Amen po ba? Yan po ang ating pong pinapaniwalaan. Amen? Na lahat tayo ay sasagana ang buhay. Walang maghihirap. Amen po ba? Kaya nga, sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Itaas natin sa Diyos yung ating pong mga tithes and our offering. Hallelujah. Karangalan po, O Diyos, ang maibigay po namin ang pinakamahinam na handog. Ito'y kapahayagan, O Diyos, ng aming pong pagmahal sa inyo. Maraming pong salamat na sa aming pong pagkakaloob, ito ay isang katunayan na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang sa amin, Panginoon. Laging sagana ang iyong biyaya at pagkapahala. At wala isa man sa amin, O Diyos, ang nagkukulang at naghihirap. Kaya, O Diyos, salamat po sa pribileyo at sa pagkataon na kami po ay makapaghandog para po sa iyong gawain. At lahat ng malilikom na ito, Panginoon, patuloy na magagamit para sa ikalalawak ng iyong gawain sa aming pong lugar. Salamat aming Diyos, pinagpala mo na ang bawat isa po sa amin, ang bawat kabuhayan ng inyong pong mga anak. Salamat, O Diyos, we give you all the glory, all the honor and praises. In Jesus' name, everybody will say, Amen. Amen. Ako'y darating, halina at magsaya. Kung mayroong problema'y kalimutan mo na. Mga tampo sa puso'y huwag bigyang pansin. Di ba't ang Pasko'y para sa atin? Pasko dito sa ating sadyang naiiba. May karoling, may aginaldo at parapa. Lungkot sa puso'y hindi mo madarama. Dahil ang Pasko'y magsasaya. Silent night, holy night, ang Pasko'y sasabay. Saya ito sa ating pinili. Ito na, ang Pasko'y pag-ibig. Magsama-sama Pasko'y paghandaan. Kailangan ang mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Kaya't magsama-sama Pasko'y paghandaan. Kailangan ang mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Kaya't magsama-sama Pasko'y paghandaan. Kailangan ang mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night. Silent night, holy night. Silent night, holy night na naman. Praise God. Nung una ko pong marinig yung song na yon, yung Silent Night o Holy Night na naman, magreklamo lahat ako. Anyway, kwan lang po yun, pampaganda lang ng song, di ba? Hindi mo rin siya nagreklamo. Magtatago lang po yan mamaya. Okay, Merry Christmas po. Wala tayong gawain bukas, no? Opo. Pero meron tayong morning watch sa ating pong Facebook Live ng Christ in You, Faith International Ministries. At yung ating Sunday service, balik sa ating regular schedule, 6:30, 9:30, and 6 in the evening. Ganoon din po sa San Fernando, no? Balik sa normal schedule tayo. Praise God. At sa darating pong first Sunday ng year 2022, meron tayong Thanksgiving. It will be a Thanksgiving Sunday. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa nakaraang taon at pasasalamatan din natin sa bagong taon na binigay sa atin ng Panginoon. That will be the first Sunday of 2022.
mahalaga po yung ating isi-share that day, that sa araw na yon. Huwag kayong mawawala. Ano ba yung word ng Lord sa atin sa 2022? And then mahalaga din po that we will honor God through our Thanksgiving offering. Maghahandog tayo ng mga handog na pasalamat sa Diyos na tapat siya, hindi tayo pinabayaan sa buong taon ng 2021 at sa 2022, magtatanim tayo na patuloy nating mararanasan ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? So paghanda nyo yan, ewan ko meron tayong sobre about Thanksgiving, lakihan nyo, talagang tamnan nyo yung taon na ito para maging double-double ang blessing sa buhay natin lalo. Napansin nyo, sa buong taong ito, hindi nagkulang ang Diyos. Pag may pandemic. At 2022, hindi rin magkukulang ang Panginoon. More than what you expect, ibibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya nga po, palakpakan natin mga. Sige po, huwag tayong mawawala. Hallelujah. Para ating makita si Mang Ambo, ang ating pastor sa Wenceslao. Napasyal po ko sa church na Luyo. Ang ganda ng simbahan nila. Thank you po, Pastor Marlon. Salamat din po, Pastor. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Ating pong pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ipagdiriwang po namin ang Kapaskuhan sa buhay po namin, Lord God, ng makabuluhan. Lord, at tunay nga po naming nakita at nalaman ang tunay pong kahulugan ng Kapaskuhan, Panginoong Diyos. Salamat po na naging kabahagi po kami sa tunay na pagdiriwang po nito. At hindi lamang po yun, Lord God, ang ibinibigay po ng Kapaskuhan sa amin ay ang kami po'y maligtas, ang makakilala sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. At sa umagang ito, maging sa amin pong panandalihang paghiwa-hiwalay, babaunin po namin ang iyong mga biyaya at pagpapala, Panginoong Diyos. At patuloy po naming mararanasan ang iyong pong pag-iingat, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.